Yo, G, kailan yung panahon na bored ka? O kailan yung panahon na huli kang naging bored ng hindi ka nag-scroll sa social media, hindi ka nanood ng kung ano mang stimulating para sa utak mo, o hindi ka nakinig sa music, basta hindi ka gumawa ng kahit anong stimulating. Kailan yun? Kailan yung huling beses ka nagganyan? Sa panahon ngayon, masyado nang dinedemonize ng media, ng mga influencer, ng mga taong may impluensya, yung pagiging bored. Para sa kanila, sinasabi nila na masama ma-bored, masama ma-boring, masama raw, kasi masama daw tumitig sa pader nang wala kang ginagawa. Kumbaga, baliw ka na pag ginagawa mo yung ganung klaseng mga bagay na, bawa, ito pader, nakatitig ka lang maghapon dyan, wala kang ginagawa. Kaya, nasa malayo, nasa dagat ka, pinagmamasdan mo lang yung alon, pinagmamasdan mo yung ulap, baliw ka na kapag ginagawa mo yung ganung mga bagay. Baliw ka na para sa kanila. Tayong mga normal na tao, pinrogram nila tayo upang tingnan yung pagiging bored na masama. O kumbaga, pag naboboard ka, o ginagawa ka ng mga boring na bagay, gaya nung tinititigan mo lang yung puno, tinititigan mo yung mga ibon na nalipad, baliw ka kapag ganun ang ginagawa mo, hibang ka na, wala ka na sa utak mo. Wala ka na sa wisyo ba? Wala ka na sa wisyo kapag ganun ang ginagawa mo. Pinrogram nila tayo na maniwala na ganun talaga yon, ganun ang mundo. Karamihan sa atin, hindi na tayo makapaghugas ng pinggan, gumawa ng other house chores, o kahit maglinis ng sasakyan natin, pumunta sa CR nang hindi nag-scroll social media, yung iba hindi makapaghugas ng pinggan nang hindi nakikinig sa podcast, sa kanta, o sa kung ano mang pinapakinggan natin. Baka nasanay na tayo mag-consume ng mag-consume. Pinrogram tayo ng media na mag-consume ng kung ano-ano. Kumbaga, bata pa lang tayo, nakaprogram na tayo, yung mga nakikita natin sa media, na mag-consume, maging normie, nakaprogram tayo maging normie. Pero hindi ibig sabihin nun na magiging normie tayo dahil we know better now, gaya mo, pinapanood mo yung video na to, sana, alam kong may matutunan ka, sana, matutunan mo talaga yung matutunan, o sana, i-apply mo talaga yung matutunan mo dito. Masyado tayong na program ng media na kailangan nating mag-consume ng information, mag-consume ng knowledge, na kahit hindi naman natin talaga kailangan o hindi naman natin gagamitin sa daily lives natin. Hindi natin kailangan yan, hindi natin magagawa. Kumbaga, over na yung kaalaman natin to a point na sobrang dami nating alam na hindi na tayo nag-execute ng mga bagay na kailangan natin gawin. Hindi natin na-execute yung mga knowledge na nakukuha natin kasi mas pinaprioritize natin yung pag-consume kaysa mag-execute. Hindi natin ma-embrace yung boredom kasi nga dinedemonize ng media, ng either social media, mainstream media na masama ma-bored o masama ma-boring. Kumbaga, tinatak nila sa utak natin na masama yung maging boring. Hindi natin sila masisisi kasi kung hindi dahil doon wala silang customer. At ayun din yung isa sa pinakadahilan kung bakit we can't get shit done, hindi tayo makagawa ng mga bagay-bagay na kailangan natin tapusin. Hindi natin matapos yung isang libro, hindi natin matapos yung isang trabaho. Kumbaga, mahirap sa atin para tapusin itong libro, mahirap sa atin para tapusin yung trabaho, mahirap sa atin gumawa ng mga bagay na makapagpaunlad sa buhay natin dahil yung mga bagay na yun ay boring. Kasi sa totoo lang, boring naman talaga magtrabaho. Gaya ako, trabaho ko, maggawa ng contents para sa team page ko, maggawa ng email newsletter, maggawa ng kung ano pa, ng makipag-usap sa client. Siyempre, boring naman talaga yun, makipag-chat ka sa client. Pero na lang, kung face-to-face kayo, kumbaga sa Zoom, video call kayo, mas hindi masyadong boring yun. Eh, pag nakipag-chat ka lang, nakipag-text lang kayo, nag-negosasyon kayo via text, boring din yun. Tapos, magbasa ng libro, sobrang boring nun. Lalo na kung nasanay yung utak mo na stimulated ba? Nasanay na ma-stimulate yung utak mo ng mga short form contents, lagi ka na fast pace, hyper edited na mga video. Masyadong nasanayan ng utak mo. Kaya mas mahirap sa'yo gawin yung mga bagay na may bilang dito sa mundo o yung bagay na makapagpa-unlad sa sarili mo. At dahil din sa paniniwala natin na masama ma-bored, nanonood tayo ng kung ano-ano ng mga high-paced reels. Umabot na tayo sa point na pack up na yung attention span natin. Wala tayong magagawa kasi yun yung pinaggagawa natin, pack up na yung attention span natin. Lagi tayong lagi scroll lang ganyan.
kung ano-ano yung pinagagawa natin na nakakasira sa ating attention span. Gaya na nga lang rin nung habang naghuhugas ka ng pinggan, nakikinig ka sa podcast, pinapakinggan mo tong video na to, habang nakikinig na naghuhugas ka ng pinggan, man, may matututunan ka man, pero nasisira ka rin nito kasi nahahati yung attention mo habang naghuhugas ka ng pinggan. Hating-hati yung attention mo, G. Hating-hati attention mo kasi pinapakinggan mo ako tapos naghuhugas ka ng pinggan. Hati yung attention mo kaya mas mahirap sa iyo na mag-concentrate sa mga isang bagay lang. Bawa, gagawa ka ng email newsletter, gagawa ka ng contents pa kasi boring yon. Kaya yung pagbabasa ng libro, syempre di ka naman magbabasa ng libro habang nakikinig dito. O kaya nakikinig sa kung ano mang gusto mong pakinggan. Mga boring na bagay yun. Mahirap sa iyo parang gawin. Kaya syempre maghugas ng pinggan nang walang pinapakinggan. Hindi mo ako pinapakinggan habang naghugas ka ng pinggan. Boring yon, G. Boring talaga gawin yon. Sobrang boring nun, lalo na kung nasa point ka na brain rot na, TikTok brain rot na yung isip mo, yung utak mo pang brain rot na TikToker, addict na yung utak mo. G, nasubukan mo naman mag-scroll muna, dito sa cellphone mo, halimbawa ito yung cellphone mo, mag-scroll ka muna ng ganyan, tapos tsaka ka magbabasa ng libro, magbabasa ka ng libro after that, o kaya gagawa ka ng trabaho, magagawa ka ng email newsletter, magagawa ka ng contents, kasi ako yung trabaho ko, kailangan ng matinding focus. Kailangan ng matinding focus yung trabaho ko. Try mong mag-scroll muna sa social media bago mo gawin yun. Tignan mo, G, ang mangyayari, hindi ka makaka-focus na maayos kasi masyado nang na-stimulate yung utak mo to a point na mas naghahanap na ng ganong klaseng activity. Yung activity na makapagpabigay din sa'yo ng ganong klaseng dopamine, ganong kataas na level ng dopamine. In my case, G, kada umaga ko ginagawa yung trabaho ko. Umaga pa lang pagising ko. Pagising ko ng 5:30, ginagawa ko agad yung trabaho ko. Dito agad ako sa desk ko, nagagawa agad ako ng email newsletter o kaya naggagawa ko ng contents para sa team page ko. Dahil ang nangyayari sa akin kasi, G, pag hapon na o midday, sabihin natin tanghali, hapon o gabi, medyo mahirap na sa akin gawin yung deep work na yun kasi nga stimulated na yung utak ko. Hindi ko naman maiwasan na hindi mag-scroll sa social media, hindi ko rin maiwasan na hindi mag-scroll sa TikTok kasi may TikTok account ako, nagpo-post din ako sa TikTok. Pero hindi ako sobrang consistent doon. Kung kailan ko lang matripan, tsaka ako mag-post doon. Pero dito sa YouTube, sinusubukan ko maging consistent. Once na stimulate na yung utak natin ng mga kung ano-anong yung mga fast-paced na contents na yan, nagiging mas mahirap na para sa atin gumawa ng mga boring na bagay. Gaya ng pagkabasa ng libro, pagtatrabaho, you name it, pag-jogging. Siyempre, jogging, boring yung jogging. Mag-boxing, hindi boring yun kasi sutok na ganyan. Hindi siya boring pag-jogging. Para ka lang eng-eng doon, ganon-ganon. Kaya para sa akin, boring yun. Medyo mahirap sa akin parang gawin yun nung panahon na overstimulated talaga yung utak ko. Baga nasa panahon na mababa na yung attention span ko na para bang naprito na yung utak ko. Naprito na ng mga content sa TikTok, content sa Instagram Reels, content sa Facebook. Kaya ginawa ko, dinilit ko yung Facebook. Pero yung TikTok at Instagram, di ko dinidelete kasi nagpo-post ako doon. Pero sinusubukan kong hindi mag-consume talaga sa TikTok at Instagram. At isa pa, G, nakasanayan ko gumawa ng house chores habang nakikinig sa mga podcast. Nakikinig ako kay Andrew Huberman tungkol sa testosterone maxing. Nakikinig ako sa mga podcast na marami ka rin namang matututunan, pero ginagawa ko yun habang naghuhugas ng pinggan. Yung iba sa atin hindi makapag-CR o hindi makatae nang hindi nag-scroll sa TikTok o sa Instagram, Facebook, kung saan man social media platform, hindi natin magawa yon. Hindi natin kayang maglinis ng bahay natin nang hindi nakikinig sa music o kaya nakikinig sa podcast. Masyadong nasanay tayo na overstimulated yung utak natin na to a point na hindi natin kaya o nababawasan yung ability natin para mag-focus sa isang bagay gaya ng pagbabasa ng libro. Kasi syempre mahaba yung libro, matagal yun bago mo matapos, na hindi mo siya talaga stimulating kasi ba't mo babasahin yan, lalo na kung babasahin mo siya habang
habang ganito, habang binabanggit mo, kumbaga inaayos mo yung vocabulary mo, pinapalakas mo rin, pinaparami mo. Happiness does not lie in the future but in the present. Kumbaga ganun, you're reading out loud. Mas mahirap naman yun kasi nasanay tayo na overstimulated, nasanay tayo habang gumagawa ng ganito, nakikinig kay ganito, nakikinig sa ganito, nakikinig sa music, sa kanta ni ganito, sa kanta ni ganyan. To a point na pack up na yung utak natin, hindi tayo makapag-concentrate, hirap na hirap tayo mag-focus, at nauwi tayo sa point na hindi tayo makagawa ng bagay na makakapaunlad sa atin. Hindi ko pa masyadong na-embrace talaga yung boredom, pero sinisimulan ko na i-embrace yung boredom, gaya na nga lang, ngayon lagi nakapatay yung wifi, lagi kong pinapatay yung wifi, parang gabasa ako ng libro, pinapatay ko yung wifi. Kumbaga most of the time nakapatay yung wifi ko kapag hindi ako magtatrabaho, kasi pag hindi ako magtatrabaho, nakabukas yan, more likely mag-scroll lang ako kasi medyo na-addict na rin yung utak ko sa panonood na nakakatawa, panonood kay Malupiton, nanonood ako lagi nun. Siyempre, natatawa ako, hanggang nataas dopamine spike kasi nakakatawa naman talaga. Kung ano-ano pang pinapanood ko, nakikinig ako kay Tito Mikey, nakikinig ako kay Andrew Huberman, yung mga ano ba, kahit di ko na kailangan, kumbaga, ilang beses ko na narinig yung sinasabi nila, common sense, alam ko na ayun yung kailangan kong gawin, pero pinapakinggan ko pa rin na, nasanay kasi utak ko na consumer na parang pakiramdam ko, kailangan ko yung sinasabi nila kahit alam na alam ko na, kahit siguro 4 years ago alam ko na ayun yung kailangan kong gawin. Meron pa nga akong nabasa na yung success principle noon at success principle ngayon ay pareho lang. Halos pareho lang sa lahat ng bagay, halos pareho lang. Siyempre, kung basketball player ka, medyo may pinagkaiba yun. Siyempre, hindi ka naman mag-spike sa basketball, hindi ka naman susuntok sa basketball, titira ka ng basketball o ng bola. Magkaiba yun sa point nun, pero kailangan mo pa rin maayos yung tulog mo, kailangan maayos yung kain mo, kailangan nag-ensayo ka lagi, kailangan tama yung taong nasa paligid mo, kailangan ayun lang mga kailangan mo, yung mga simple lang yung success principle, hindi mo na kailangan makinig ng ganito, kailangan ganito, syempre kailangan mo rin magaling yung coach mo sa kung basketball player ka. Ayun lang yung success principle sa lahat, halos pareho lang simula noon, sa panahon pa ni King Solomon, sa panahon pa nung before Jesus Christ pa, pareho lang, halos pareho lang, may mga pinagkaiba lang yung sa niche specific na yung pinagkaiba nila, pero yung kailangan mong gawin halos pareho lang, pareho lang talaga. Importante yun na i-embrace natin ang boredom, o masanay tayo sa boring, masanay tayo na boring. Baga, masanay tayo na hindi tayo hindi tayo nag-scroll, hindi nakikinig kung saan yung utak natin, o andito lang tayo, nakaganyan lang tayo, stillness ba, nakadyan ka lang, o nakaupo ka lang sa upuan mo, nakaupo ka lang ganyan, na wala kang masyadong ginagawa, at nag-iisip ka lang, ikaw lang at utak mo, dahil sa panahon ngayon, doon tayo mas nagiging creative, doon tayo nakagawa ng mga bagay na kakaiba, mga bagay na kakaiba. Gaya na to, ginawa ko to kasi bored ako, ginawa ko talaga tong video na to kasi bored ako. Ang ginawa ko lang, nag-journal lang ako tungkol bakit importante yung boredom, nag-journal ako bakit importante yung boredom, bakit dinedemonize ng mundo yung boredom. Tapos naisipan ko, magawa nga ng video tungkol dito. Then yun ako, tinry ko rin subukan tong camera ko, yung DSLR ko, dahil ang tagal ko hindi ginagamit yan. Tinry ko subukan gamitin ulit, and then yun, nagagawa ko ng video ngayon kasi bored ako. Nalabas yung creativity natin kapag bored tayo. Kahit sinong artist naman, kahit yung mga artist talaga, yung mga nagpe-paint sila ng mga magagandang larawan, mga nagpe-paint sila, mas ma-sharp sila, o mas makakagawa sila ng mga gandang bagay kung hindi naman sila nakikinig kung kanino, no, yo, na hindi sila nanonood ng kung ano-ano. Kumbaga, mag-isa lang sila lang at yung thoughts nila. O kaya, pwede rin nakikipag-usap sila sa taong may matutulong. Pwede rin yun. Siyempre, kung i-embrace mo yung boredom, paano ka nga ba magsisimula? Paano mo sisimulan tong journey mo na pag-embrace sa boredom? Simulan natin sa magsi-CR ka, hindi ka na nagsa-cellphone, hindi ka nag-scroll, o hindi ka nakikipag-chat kung kani-kanino habang nadumi ka, habang nagbabawas ka, hindi ka nakikipag-chat kung kani-kanino, hindi ka nag-scroll, hindi ka nanonood ng My Day ng iba habang nag-scroll ka, kasi andun lang yung focus mo. Kaya naghuhugas ka ng pinggan, yung ginagawa mo lang ay naghuhugas lang talaga ng pinggan, hindi ka na
Hindi ka na nakikinig kung kani-kanino, hindi ka nakikinig sa ganto, kay ganyan, hindi ka nakikinig sa akin, hindi ka nakikinig ng kanta, habang naglilinis ka ng bahay din, ganun din ang gagawin mo. Kumbaga, sasanayan mo yung sarili mo na isa lang yung kino-concentratean mo. Sa isang bagay ka lang nagko-concentrate at lumalakas dun yung focus muscle mo na mapupunta ka sa point na madali na sa'yo para magbasa ng libro, mas mataas yung attention span mo, mas mahaba yung attention span mo, mas madali na sa'yo magtrabaho. Kaya mo na mag-deep work kahit 4 na oras. Siyempre, kailangan mo rin umihi, kailangan mo rin uminom ng tubig, kumbaga may break pa rin kahit paano, pero 4 na oras na quality talaga yung trabaho. Pero hindi man, kung 4 na oras, grabe na yun, programmer. Ako nga, 1 oras lang ako eh. 1 oras na deep work, pagkagising ko, madali na yun, madali na sa akin yun kasi syempre naging habit na, nakasanayan ko na mag-deep work pagkagising ko pa lang. At personally, G, isa sa mga ginagawa ko ay nanonood ako ng long form na content. Long form na content, gaya na to. Sabihin natin 10 minutes above na mga content. Tapos, upo ako dito sa computer ko kaya sa cellphone ko, hindi ako wala akong ginagawang iba kundi nanonood lang. Kumbaga ganito, parang virtual na nakikipag-usap ako sa kanya o binibigyan niya ako ng advice, ini-imagine ko na talagang parang kausap ko siya o nakikinig ako masinsinan kami na kumbaga binibigyan niya ako ng advice kung bakit ito yung problema ko, kailangan kong ganito, ganyan, kailangan kong tungkol dito sa halimbawa, tungkol sa making money, pagpaparami ng pera, kung bakit kailangan mong gastusin yung pera mo, tungkol sa kung bakit kailangan mong maging broke investing on yourself, maubos yung pera mo sa pag-i-invest sa sarili mo, hindi ka maging broke dahil bumibili ka ng bagong damit, hindi ka maging broke, bumibili ka ng mga gamit na di mo naman kailangan. Yung mga ganun ba, nakikinig talaga ako sa kanya na parang ganyan, masinsinan, nakikinig ako, ba, ito yung cellphone ko, kasi kalimitan sa computer ako nanonood, nakaganyan lang ako, nakaganyan. Talagang hindi ko inaalis yung attention ko sa kanya. Kumbaga, sa ganung parahan, mas tumataas pa rin attention span ko, hindi yung nakikinig lang ako sa kanya, tapos nag-ano ako dito, naglahugas ako ng plato. Ang weird nung ganon, G, hindi, masasanay tayo na hati yung focus natin, attention natin, kasi yung multitasking ay kabobohan yun. Although, yung iba nagana sa iba, pero sa karamitan ng tao, mapapack up lang nun yung attention span natin, kasi sanay tayo na hindi tayo makapaghugas ng pinggan nang walang pinapakinggan na kung ano-ano. Hindi rin tayo linis ng bahay nang walang kanta, walang podcast na pinapakinggan. To a point na dahil sa ganun, mas mahirap na rin sa ating gumawa ng mga bagay gaya ng pagbabasa ng libro, pagtatrabaho ng boring na trabaho na high ROI naman talaga. Kumbaga nagiging boring para sa atin yung mga ganung bagay na importante. Dahil nakasanayan natin na overstimulated tayo. Yun lang sa video na to, G. Sana may natutunan ka at sana aksyonan mo yung mga natutunan mo dito. Yun lang, G. Salamat. Kung marami kang natutunan, syempre ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka. O kung sa TikTok mo man ito mapanood, mag-follow ka na. Bahala ka na dyan, G. Marami pa akong content na ilalabas, G. Salamat sa oras mo. Sana may natutunan ka.